Si Bai Chen ay agresibong sumugod kay Lin Hui na nakataas ang kanyang kamao. Sumigaw siya na akala niya matalino si Lin Hui bago naghagis ng isang malakas na suntok. Ang hampas ay lumikha ng isang maliwanag na kidlat ng liwanag at isang malaking shockwave sa impact. Biglang, namula ang mga mata ni Bai Chen sa lubos na pagkabigla at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinalo ni Lin Hui ang buong lakas na suntok ni Bai Chen sa palad ng kanyang kamay. Iniugoy niya ang kanyang binti pataas at naghatid ng isang malakas na mataas na sipa na napapalibutan ng maliwanag na bughaw na enerhiya. Ang sipa ay direktang tumama kay Bai Chen. Bumagsak siya ng malakas sa dumi at mga puno, nag-iiwan ng malaking ulap ng alikabok. Siya ay lubos na natalo. Isang digital notification sound ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa observation room, si Guru Li Jingru ay tumingin sa monitor ng nakadilat ang mga mata. Siya ay lubos na nagulat at nagtanong kung si Bai Chen ay na-eliminate na. Lumingon siya kay Guru Wu at sinabi na si Bai Chen ay ang pang-apat na pwestong estudyante sa klase F. Galit niyang hiniling na malaman kung paano sila matatalo sa isang pabigat na estudyante. Sa labas sa kagubatan, isang pulang babala ang kumikislap sa digital watch ng isang estudyante. Tumingin si Lu Yaqian sa screen at sinabi sa kanyang squad na nakatanggap siya ng notification. Kinumpirma niya sa kanila na si Bai Chen ay na-eliminate. Sa malapit, narinig ni Wu Jixing ang balita. Siya ay nagmukhang nagulat at nagtanong kung si Bai Chen ay talagang natalo sa isang pabigat. Nagalit si Wu Jixing at agad na sumugod pasulong sa mga puno. Sumigaw siya na hahanapin niya ang pabigat na iyon ngayon din. Habang tumatakbo si Wu Jixing pasulong, biglang tumalon si Lu Yaqian sa kanyang landas upang pigilan siya. Naghagis si Wu Jixing ng isang malakas na suntok na kumikinang sa bughaw na enerhiya. Inabatan ni Lu Yaqian ang kanyang atake sa pamamagitan ng pag-ugoy ng kanyang binti ng mataas at naghatid ng isang malakas na sipa upang makipagbanggaan ng diretso sa kanyang kamao. Dumaus-dos pa atras si Wu Jixing sa ibabaw ng dumi at sumigaw kay Lu Yaqian, sinabihan siyang huwag masyadong magmayabang at tinawag siyang maliit na bata. Si Lu Yaqian ay lumapag ng maayos sa isang nakayukong posisyon. Siya ay nagmukhang nakatutok at sinabi sa kanya na ang kanyang might armament ay medyo maganda. Mabilis siyang sumugod pasulong upang hampasin siya at ipinahayag na hanggang dito na lamang siya makakarating. Ang dalawang mandirigma ay nakipaglaban sa isang mataas na bilis na labanan, nagpapalitan ng mabilis na sunod-sunod na suntok. Ang kanilang mga kamao ay nagbanggaan ng maraming beses sa hangin, lumilikha ng isang maliwanag na bughaw na shockwave na nagtulak sa kanila palayo. Dumaus-dos pa atras si Wu Jixing, ngunit ngumisi ng may pananabik. Napansin niya na ang kanyang atake ay may lakas at sinabing gusto niya ito. Biglang, si Lu Yaqian ay napalibutan ng isang napakalaking kumikinang na bughaw na aura. Sumugod siya pasulong at sumigaw na hindi pa siya tapos. Nagmukhang nagulat si Wu Jixing habang si Lu Yaqian ay nagpakawala ng isang malakas na teknik na tinatawag na Might Burst. Ang kanyang atake ay direktang tumama sa lupa. Lumikha ng isang higanteng pagsabog ng maliwanag na bughaw na enerhiya, makapal na alikabok, at nagkawatak-watak na mga bato. Isang malaking ulap ng usok ang kumalat sa kagubatan. Si Wu Jixing ay nakahandusay sa basag na lupa, lubos na natalo. Si Lu Yaqian ay nakatayo sa kanyang walang malay na katawan. Sa observation room, si Guru Li Jingru ay ngumiti ng pabiro at itinaas ang dalawang daliri. Masaya niyang sinabi kay Guru Wu na ang kanyang chief ay natamba na. Ikinras ni Guru Wu ang kanyang mga braso, nagmukhang inis, at sinabi sa kanya na huwag masyadong magmayabang. Pabiro na nagtaka si Guru Li kung ano ang dapat niyang ipagawa sa kanya bilang parusa. Iminungkahi niya na ipagluto siya ng isang buwan, nakasuot lamang ng apron o kaya ay mag-shoot ng isang ganap na hubad na kalendaryo para sa kanya. Sinabi ni Guru Wu sa kanya na huwag magdiwang dahil hindi pa tapos ang laban. Ngumiti si Guru Li at sinabing mukhang walang pagkakataon ang kanyang klase na makabawi. Mahigpit na sinabi ni Guru Wu sa kanya na maghintay na lamang at tingnan. Sa kabilang panig, si Lin Hui at Dong Li ay naglakad papunta sa bubong. Tumingin si Lin Hui sa paligid at sinabing ito ang unang pagkakataon na narating niya ang tuktok ng may malay. Napansin na kadalasan ay binubuhat siya papunta doon. Si Dong Li ay lumakad sa tabi niya at pumayag. Sa observation room, si Guru Li Jingru ay tumingin sa screen at nagtanong kung ito ang dalawang natitirang lone wolves mula sa klase C. Kumpiyansa niyang sinabi na ang pagharap kay Xiao Chuin ay nangangahulugan lamang na nagbibigay sila ng mga libreng puntos. Bumalik sa bubong, huminto sa paglalakad sina Lin Hui at Dong
Sa likuran, dinala ng mga medical staff ang tal-unang si Wu Jixing sa isang stretcher. Itinuro ni Dong ang babae nang may pagpanik, sumigaw siya na yun ang chief ng klase F na si Lu Yaqian at binalaan si Lin Hui na natalo na nito si Wu Jixing. Tiningnan sila ni Lu Yaqian ng mahinahon, sinabi niya sa kanila na huwag kabahan dahil ang kanilang chief ay natalo na. Inutusan niya silang sumuko na lamang at ibigay ang kanilang mga puntos, nangakong hindi niya sila papatulan. Tinanong ni Lin Hui si Lu Yaqian kung si Wu Jixing ang tinutukoy niya. Sinabi niya sa kanya na siya ay nagkakamali dahil siya ang kasalukuyang chief ng klase C. Si Lu Yaqian ay nagmukhang naguguluhan at nagtanong kung paano naging posible yun. Sumilip si Dong mula sa likuran ni Lin Hui at masayang kinumpirma na totoo yun. Ipinagyabang niya na tinalo ni Lin Hui si Wu Jixing sa ilang galaw lamang at sinipa pa ang isang napakalaking bunganga sa lupa. Si Lin Hui ay nagmukhang bahagyang naiinis at sinabi kay Dong na hindi niya kailangang banggitin ang huling bahagi na yon. Ilang estudyante ng klase F ang biglang dumating sa bubong. Si Li Xiaoyu, ang pangatlong pwestong estudyante mula sa klase F, ay tumawag kay Lu Yaqian at sinabing nandito sila upang tumulong. Sinabi ni Lu Yaqian sa kanya na huwag magmadali dahil gusto niyang talunin muna ang chief ng klase si Li Xiaoyu ay nagmukhang naguguluhan at nagtanong kung si Wu Jixing ay nasa lupa na. Nilinaw ni Lu Yaqian na ang tunay na chief ay ang lalaking nakatayo doon. Sumugod siya ng agresibo patungo kay Lin Hui, sumisigaw na ang mga lalaki sa klase C ay pawang mahihina lamang. Si Lin Hui ay nakatayong hindi gumagalaw habang si Lu Yaqian ay sumusugod. Pinaganya niya ang kanyang might armament. Si Lu Yaqian ay nag-ugoy ng isang malakas na suntok, ngunit si Lin Hui ay kumilos ng may hindi kapani-paniwalang bilis, nag-iwan lamang ng isang after image sa likuran. Si Lu Yaqian ay lubos na nagkamali, namula ang kanyang mga mata sa lubos na pagkabigla, at nagtanong siya kung paano ito naging posible. Tiningnan siya ni Lin Hui ng mahinahon at sinabi sa kanya na ang kanyang bilis ay masyado pa ring mabagal, agad siyang naghatid ng isang mabilis, malakas na sipa na nagpabalik kay Lu Yaqian sa buong bubong. Bumagsak si Lu Yaqian ng malakas sa lupa, lumikha ng isang napakalaking pagsabog ng alikabok at mga bato. Ang kanyang mga kasamahan sa klase F ay tumingin sa higanteng ulap ng alikabok nang may lubos na pagkabigla. Sumigaw ang isa sa kanila na nagtatanong kung okay lang ang kanilang chief. Nagtanong ang isa pang kasamahan kung sino si Lin Hui at nagtaka kung paano nagkaroon ng ganito kalakas ang klase C. Isang ikatlong estudyante ang nakatitig ng hindi makapaniwala at sinabing imposible ito. Sa loob ng usok, si Lu Yaqian ay nahihirapang bumangon muli, dumudugo ang kanyang bibig at siya ay galit. Minura niya at inamin na ang bilis ni Lin Hui ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Nakatayo sa malapit, sinabi ng kanyang kasamahan sa grupo na nauubos na ang oras, inutusan niya ang lahat na sabay-sabay na atakihin si Lin Hui. Ang natitirang squad ay pumayag at naghanda upang maglunsad ng kanilang pag-atake.